Welcome to my channel. May paniniwala ngayon sa ating makabagong panahon na di umano ay may nauna pang tao kina Adan at Eva at perpekto na raw ang pagkakagawa ng Diyos sa Henesis 1:1. At iya'y pasisinungalingan natin gamit mismo ang mga talatang karunungan galing sa Biblia. Ang katotohanan na tanging si Adan at Eva lamang ang taong nilikha ng Diyos sa mundo. Basahin natin ang Henesis 1, talatang 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Napakaliwanag sa talatang ito na ang nilikha ng Diyos ay ang langit at ang lupa lamang. Wala pang mga hayop o ibon man sa impapawid o sa dagat, at wala pa rin punong kahoy, at lalong wala pa rin tao na nilikha ng Diyos. Basahin naman natin ang Henesis 1, talatang 2. At ang lupa ay wala pang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Napakaliwanag sa talatang ito na ang lupa ay wala pang anyo at walang laman. Kaya napaka-imposibleng may nauna ng tao bukod kina Adan at Eva, ni wala pang ang puno at hayop sa himpapawid o parang man. Basahin naman natin ang Henesis 1, talatang 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Maliwanag sa talatang ito na ngayon lang nagkaroon ng liwanag. Kaya nga nang likhain ng Diyos sa Henesis 1:1, ang langit at ang lupa ay hindi pa perpekto. Isunod nating basahin ang Henesis 1:4. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Sunod nating basahin ang Henesis 1, talatang 5. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Maliwanag sa talatang ito na ngayon lang nagkaunang araw, nagkahapon at nagkaumaga. Isunod nating basahin ang Henesis 1, talatang 6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Basahin naman natin ang Henesis 1, talatang 7. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at hiniwalay ang tubig sa gitna na nasa ilalim ng kalawakan. Basahin naman natin ang Henesis 1, talatang 8. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sa Henesis 1, talatang 9. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. At sa talatang 10, at tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. At sa talatang 11, at sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakakahoy, nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At sa talatang 12, at ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkakapananim, at ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. At sa Henesis 1, talatang 13, ganito ang sinasabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At sa Henesis 1, talatang 14, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi. At sa talatang 15,
at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At sa talatang 16, at nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. At sa talatang 17, at mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At sa talatang 18, at upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag ng kadiliman, at nakita ng Diyos na mabuti. At sa talatang 19, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-4 na araw. At sinabi ng Diyos sa talatang 20, bukalan ng sagana ng tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At sa talatang 21, at nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kaniyang uri, ang lahat na may pakpak. At nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang 5 araw. At sa talatang 24, at sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga buhay na kinapal ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nagkagayon. At sa talatang 25, at nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang bawat umusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanya-kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At sa Henesis 1, talatang 26, ganito ang sinasabi, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga ibon, sa mga hayop at sa buong lupa. At sa Henesis 1, talatang 27, ganito ang sinasabi, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Napakaliwanag sa talatang ito na ngayon lang nilalang ng Diyos ang tao. At sa Henesis 1, talatang 31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang 6 na araw. Ang Diyos para maging perpekto yung kanyang nilikha na langit at lupa, at ipinaliwanag naman niya ito sa Henesis 1:2 na ang lupa ay wala pang anyo at walang laman. Sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, ay hindi niya ginawang sa isang iglap lang ay perpekto na ang mundo sa Henesis 1, talatang 1. Siya ay gumawa ng 6 na araw at nakita niya ang kanyang lahat ng nilikha ay napakabuti. Bakit ang Diyos ay gumawa at 6 na araw pa siyang gumawa? Siya ay nagbigay halimbawa sa tao para tularan natin siya, sapagkat ang Diyos ay kamanggagawa natin. Ito'y mababasa natin sa 1 Korinto 2, talatang 9. Sapagkat tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Napakaliwanag sa talatang ito na kaya pala gumagawa ang Diyos ay kamanggagawa pala natin siya. Ba't sino ba ang Diyos bilang kamanggagawa ng tao? Basahin natin ang 1:15, talatang 1. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa 1:15:1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Di ba't ang magsasaka ay gumagawa? Kaya tinuruan tayo ng Diyos para tayo gumawa. Dahil yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan ay gagawa tayo, hindi sapat na pananampalataya lamang.
dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. At ang pananampalatayang may kalakip na gawa ay nagiging sagdal sa pamamagitan niya. Kaya nga katotohanan sinasabi sa mga talata sa Biblia na ang Diyos ay talagang gumawa. At tanging sina Adan at Eva lamang ang kauna-unang taong nilikha niya sa mundo. At ito'y ipinaliwanag niya sa Henesis 1 talatang 2 na ang kanyang nilikha na langit at ang lupa ay wala pang anyo at walang laman. At sa Henesis 1 talatang 27 pa niya nilikha ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ang Diyos ay tapat, matuwid at banal nang sinabi niyang lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan na lalaki at babae ay tanging si Adan at Eva lamang ang kanyang nilikha. At ang Diyos para maging perpekto yung kanyang nilikhang langit at lupa ay gumawa siya ng 6 na araw. At ang lahat ng mga yan ay talatang binasa natin na karunungang nakasulat sa Biblia. Ang mga larawan ay halimbawa lamang at hindi ipinalalagay na tunay na imahe ng mga pinatutungkulan. Maraming salamat sa panonood and God bless to all.